Ang kwento na ito ay batay sa isang pangatlong Heavenly Dao, na magiging pinakamalakas na nilalang sa buong mundo kung saan kaya ng ating pangunahing tauhan sa kwento ang mga bagay na imposible na gawin. Kung paano itatama ng ating bida ang mga baluktot na pamamahala resulta ng mga naunang Dao bago dumating ang ating bida sa mundo na ito. Una niya na gagawin ay ang pagtatag ng batas gamit ang system. Para sa aristokratikong pamilya na ginagawang negosyo ay ang pagbibinta ng mga kawawa na mga alipin, mapa-human race, demon race at maging ang mga elf race ay hindi makaligtas sa talamak na trafficking sa mundo na ito. Malalaman natin kung ano ba mga panuntunan ang isinaad ng ating bida sa kanyang sistema, gayong kung ang isang nilalang ay may masamang layunin magkakaroon ka ng isang shadow, na siyang kakalaban sa iyo kung isa ka sa mga nagnenegosyo ng mga alipin. No exception sa batas na ito. Ang pagharap ng ating bida sa necromancer o undead. Ang gagawin pag-revive ng ating bida kay Yuming Tian o Yuming ang unang dignifying expert na sinasabing napaslang ng sa kamay ng Frost Demon Emperor. Naikakaselos ni Qing Tian ang kanyang tapat na subordinate. Mga magaganap dito sa Elven Forest, kung saan talamak rin ang pagkuha sa mga taga rito upang gawing alipin. Ang pagtulong ng ating bida sa mga elf. Ang pagpunta ng ating bida sa Adventurer Association sa Forest Elves Department. At marami pang iba na mga magaganap sa pakikibaka ng ating bida bilang isang Heavenly Dao sa mundo na ito. At syempre hindi mawawala dito ang isa sa magbibigay kulay sa kwento at pakikibaka ng mga bida ang mga lovers na tapat na mga tagapaglingkod magmula sa simula hanggang sa wakas. At ngayon, umpisahan na natin ang unang yugto ng bago nating kwento. Kasalukuyan ay inilalahad ng system ang mga naganap noon at kung ano ang kasalukuyang nangyayari sa ngayon. Ayon dito na ang langit at lupa ay mapagkawanggawa sa lahat, kalokohan, hindi ako samasang ayon dito. Ang dating makalangit na Dao ay ang kontrabida, at ang parehong makalangit na Dao ay puno ng pagpatay at kamatayan. Panoorin mo ako at kung paano ko ituwid ang yin at yang, muling ibalik ang ikot ng muling pagkakatawang tao, at lumikha ng isang perpektong mundo ng paglilinang. Isa kung saan ang lahat ng mga rebelde. Sa madaling sabi, manood lamang at matuto. Mula pa noong ipinanganak ang mundo sa simula ng kaguluhan, umiiral ang dakilang Dao. Ito ang namamahala sa mga batas ng langit at lupa, at binago ang lahat ng umiiral. Sa ilalim ng makalangit na Dao, ang mundo ay dumaan sa dalawang mahusay na siklo. Sa panahon ng mahusay na siklo ng una, sa dawn of history, libo-libong mga tao ang nagpakasakit sa pagsasanay at naglililang, upang maabot lamang ang kaharian na lampas sa makalangit na Dao. Gayunpaman, ang mga buhay ay sakam at hindi lamang sila mismo ang nakawin ng mga espiritual na ugat ng langit at lupa. Sinubukan pa nilang habol na mag-claim na mapagkukunan ng makalangit na Dao. May pagmamalaki pa silang sinubukang i-claim na sila ang pinagmulan ng Heavenly Dao. Ang Heavenly Dao ay nagising sa kasakiman ng mundo at nabigo sa lahat ng nabubuhay na nilalang. At sa huli, sinira ng langit ang lahat ng nilalang. Sa panahon ng pangalawang Great Circle ng mundo, ang langit, mga tao, at ang mundo, ang tatlo sa mundo ng langit, human, at ang lupa ay nahahati sa mga lugar ng hindi pareho. Ang west ay kinokontrol ng mga Diyos. Ang silangan ay pinamamahalaan ng immortals. Ang lupain ng lupa ay binawian, at mabilis na naging isang desyerto. Ang mga buto na nakasalansan ay kasing taas ng mga bundok, at ang mga nagkamali na kaluluwa ay naging mga multo. Ang lupain ng tao ay nasa isang lugar sa pagitan ng malakas na lupain ng langit at ang lupain ng lupa kung saan ang mahina ay nahuhulog sa ikot ng muling pagkakatawang tao. Gayunpaman, sa kasamaang palad ang mga powerhouse mula sa unang Great Circle ay hindi ganap na napawi. Ang ilan sa kanila ay muling nagkatawang tao bilang mga tao, at nagtatago lamang hanggang sa araw na ito. Ang ilan na namatay ay nabuhay muli, at masama na nagtatago hanggang sa araw na ito. Ang lahat ng mga ito ay may parehong layunin, at iyon ay upang magsimula sa kalsada ng kapalaran. At upang hamunin ang Heavenly Dao. Ang Heavenly Dao ay nagising, labis na nagalit, at ibinaba ang makapangyarihang kidlat. Sa pangalawang pagkakataon, nawasak muli ang mundo. At ngayon ang mundo ay pumapasok sa pangatlong Great Circle, at lumipas na ang 10,000 taon. Matapos nito ay pinatigil na ng ating bida ang pagkukwento ng monarch. At sabay niya na inihayag na sa madaling sabi,
ang dating Heavenly daw ay umalis sa mundo at tumakbo, at natanong rin ni Sage Tian daw na kung siya na ngayon ang Heavenly daw. Na agad ay tinugunan ng Monarch na oo. At tumalon na si Tian daw ang ating bida sa mas mababa na bahagi ng lupa at muli ay nagsalita ang ating bida na nakatawid lang ako sa unang pagkakataon at binigyan muna ako ng napakataas na katayuan. Marahil talagang iniisip mo na mas nakahihigit ako. Tugon naman ng kanyang system na, ikaw ang makalangit na daw na pinili ng system, at ikaw na ang walang limitasyon na kapangyarihan sa mundong ito. Sa kabilang banda naman makikita ang ilang mga tao na marahil ang mga ito ay mga ngalakal, na bahagyang nagtaka ang isa sa mga ito gayong nakita niya na nagsasalita ang ating bida nang wala naman kausap. Gayong sa mga oras na ito ay kinausap pa nga ni Sage Tian daw ang kanyang system na ayon dito ay talagang kakaiba, bakit kailangang gumamit ng puwersa ang dating makalangit na daw upang malutas ang mga bagay. May pagtataka naman na tumugon ang system gayong sinasabi nito sa ating bida na hindi ba sa palagay mo ang lakas ay ang pinakamahusay na pamamaraan upang malutas ang mga bagay. Habang takang-taka na talaga ang Ginoo na malapit sa ating bida sa pagsasalita nito dahil sa hindi niya nakikita ang system ng ating bida. Sambit naman ni Tian sa Monarch na ang lakas ay hindi malulutas ang mga problema, maaari lamang itong malutas ang mga kaaway. Minsan nasabi ni Brother Zon na ang malakas na lakas ng paggamit laban sa isang taong mas malakas, at ang mahina na lakas ng paggamit laban sa mahina. Sabay binigkas ni Sage Tian daw na ngunit, hindi ako ang dating Heavenly daw na, hindi kailanman gagawa ng isang mababang antas ng pagkakamali. At sa ginagawa na ito ng ating bida ay napabulong na ang Ginoo sa kanyang isip na ang taong ito ba ay nakikipag-usap sa kanyang sarili. Mga ilang sandali naman ay nakaramdam ito ng isang malakas na hihip ng hangin, at nang kanya na itong lingunin ay laking pagtataka niya. Gayong may isang nakakatakot na nilalang ang dragon kung saan ang hayop na nilalang na ito ay isa sa malalakas. Kaya naman nagpulasan ang mga manlalakbay sa labis nilang takot sa dragon na papalapit sa kanila. Nang humiyaw ng malakas ang dragon upang marahil kaya ginawa niya ito ay para sindakan ang mga tao. At sa panig naman ng mga tao ay inihayag nila na ang dragon daw na ito ay 4th rank dragon kaya kailangan daw nila itong iwasan hanggat maaari, gayunpaman, sa kabila ng takot ng mga manlalakbay ang ating bida naman ay hindi man lamang natinag o naghahanda upang labanan ang dragon na papalapit sa kanila bagkus ay nagawa pa niya na linisin ang kanyang tenga. At sabay niya na binibilang sa kanyang daliri ang mga ranggo, ng 1st rank, 2nd rank, 3rd rank, 4th rank at 5th rank. Nabase sa kanyang mga nalalaman ang 6th rank ay demigod, 7th rank ay true god, king realm, god emperor realm, heavenly rank, reverse heavenly rank, at ang reverse heavenly king rank. Kaya kung titingnan daw sa mga ranggo na nabanggit sa ganoong paraan ay medyo mahina ang dragon gayong nasa ika-4 na ranggo pa lang ito. At nang sobrang lapit ng dragon sa ating bida, ay inalis na niya ang kanyang hintot uros na ginamit niya na panlinis ng kanyang tenga at success naman ito na may nakuha na dumi. At ang kaperanggot na dumi na ito ang siyang ginamit ng ating bida upang ipangtapat sa Lokong Dragon sa pagpitik na ito ni Sage Tian daw ay naglabas ito ng malakas na aura base sa naging hitsura nito. Gayunpaman, hindi pinatamaan ang dragon bagkus pinakitaan lang niya ito na mali ang kanyang kinakalaban, at nang tumama ang tutuli sa bundok ay nagdulot ito ng malakas na pagsabog na kung marahil tumama iyon sa dragon malamang sa alamang wala ng buhay ang mapangahas na dragon na ito. At nang nawala na ang mga alikabok nakaramdam ang dragon ng takot gayong tumambad sa kanya ang ginawa ng ating bida dahil sa tumagos ito sa hindi lamang isa na bundok kundi dalawa pa ang nabutis nito. At gayong hindi pa rin umaalis ang dragon sa harapan ng ating bida, ay nagpalabas na ang ating bida ng malakas na killing intent, sa Lokong Dragon at nang naramdaman na niya ang nakakatakot na killing intent ni Tian, ay tuluyan ng nagimbal ang dragon at mabilis niya na nilisan ang lugar gayong batid niya na walang silbi ang pagiging isang dragon niya sa nilalang na nasa kanyang harapan. At nang umalis na ang dragon ay binigkas ng ating bida na kahit na ang reverse heavenly king rank ay hindi maaaring hadlangan ang tatlo sa aking mga galaw, ang dragon na ito ay talagang matapang. Matapos naman niya sabihin iyon ay sinabihan siya ng monarch na hindi ba sinabi mo na hindi ka gagamit ng puwersa laban sa isang mas malakas. Nahihiya naman na tumugon ang ating bida na ayon dito ay natakot lamang ako sa kanya ng kaunti, kung hindi ako gagawa ng galaw. Sambit naman ng monarch na so ibig sabihin hindi ka gagamit ng lakas laban sa iyong mga kalaban.
Tugon naman ni Zage Tiandao na hanggat posible ang mga negosasyon, at ang mundo ay hindi masisira sa pangatlong beses. Gayong ang aking dugo ng pagka-Pilipino ay pinahahalagahan ang kapayapaan. Gayunpaman, hindi ako mangangako. Nakatawid lang ako nang halos wala pang isang oras na ang nakakaraan, wala pa rin akong nalalaman sa mundong ito. At dagdag pa ng ating bida na hindi pa rin ako pamilyar sa sitwasyon sa mundo na ito. At kung paano ako magiging isang mabuting heavenly daw. Biglaan naman napatigil ang ating bida sa paglalakad. Gayong napansin niya na may isang lungsod sa malapit kung saan siya ay naroroon. Sabay niya na binigkas na ang aking unang paghinto. Magsimula tayo mula rito. Sa kabilang banda habang nagpaplano pa lamang ang ating bida, mula naman rito sa tarangkahan ng Liberty City. Kung saan, makikita ang isang kariton na papalabas ng lungsod. Na ang kariton pala na ito ay may lula ng mga ilang alipin, gaya ng nabanggit ko ang lugar na ito ay talamak ang bentahan ng mga alipin. Gayong isa ito sa kanilang pinagkakakitaan lalong-lalo na ang mga batang babae na alipin gaya ng daladala nila sa mga oras na ito. Sambit naman ng Kotsero na ang pangangaso sa oras na ito ay talagang mabuti, tiyak na makakakuha ako ng isang pangunahing kita kung ganito. Ayon naman sa isa inihayag niya na ang mga diwata dito ay hinahangad ng mga maharlika mula sa lungsod. Sa ilang sandali naispatan naman ng isa ang ating bida na naglalakad gayong patungo ito sa Liberty City. At nang nasa tapat na nila si Zage Tiandao ay tinawag ng isa ang ating bida sabay niya na iniaalok ang dala niya mga alipin, subalit hindi ito pinansin ng ating bida bagkus ipinikit niya ang kanyang mga mata at nagpatuloy lamang sa paglalakad. Gayong hindi sila pinansin ng ating bida bumaba na ang loko sa karwahe at magiliw niya sa sinabi sa ating bida na para lamang sa 10 gintong barya, maaari kang pumili ng anumang alipin dito at dalhin ito sa iyong bahay. Sambit pa niya na ang mga diwata na ito ay ang pinakabago na nakuha, mula sa mga bilangguan ng digmaan hanggang sa mga inosenteng kababaihan ng nayon, mayroon ding mga manggagawa na bata na mayroon rin na mataas mula sa murang edad. Sa kadaldalan ng lalaki ay napilitan na tingnan ng ating bida ang mga ibinebenta nito na mga alipin. At pagkatapos, ginamit ng ating bida ang kanyang mata upang eskan ang mga batang alipin. At nang nakita na ni Tiandao napansin niya na ang mga batang babaeng alipin ay may malulungkot na puso base sa kulay nito kumpara sa loko na nagbebenta sa mga ito. At dahil naman sa napansin ng nagbebenta ay tila hindi interesado ang ating bida sa kanyang mga ibinebenta, sinabihan niya si Zage Tiandao na kung ang mga ito ay hindi nahuli ang iyong mata, mayroon akong isang napaka-bihirang produkto dito. Kaya niyaya niya si Tiandao na puntahan nila ang sinasabi niyang may mataas na kalidad na alipin. Mula dito sa isang kulungan na may taklab na tela, ay ibinukas ng nagbibinta ang saklab nito upang ipakita sa ating bida ang ipinagyayabang niyang high-grade slave kuno. At nang nakita na ito ng ating bida na bagamat hindi ito nagsalita ngunit tila nabigla ito sa kanyang nakita gayong may mahaba ito na tenga, bukod pa ay halos buong katawan nito ay punong-puno ng maliliit na sugat marahil tinamo niya ito noong hulihin siya ng mga mangangaso ng alipin. Inihayag naman ng nagbebenta na ito ay isang lahi ng duwende na maaari lamang matagpuan sa Western Continent, at maaari mo siyang mabili ng 1,000 na gintong barya. Sambit pa ng loko na tiyak na sulit daw siya sa bawat barya. Gayunpaman, nanatili perenatikom ang bibig ng ating bida ni hindi man lamang nagsalita ng anuman sa kabila ng sapilitan na pagbebenta sa kanya ng kwago. Bagkus ay tinalikuran pa niya ito kaya't nagulantang ang loko, gayong ni hindi man lamang makikitaan ang kanyang bainbentahan ng kahit kaunti na interest sa kanyang high-grade slave. At sa nangyari na iyon ay sumabog ang kanyang laway at sarkastiko rin niya na sinabihan ang ating bida ng mga bastos na salita, maging ang elven na babae ay napansin rin niya na talagang hindi interesado sa kanya ang lalaki na tumingin sa kanya. Makaraan ang ilang sandali, nang nasa loob na ng lungsod ang ating bida ay natanong niya sa monarch na kung iyon ba ang human trafficking. Dahil sa ito ay masahol pa kaysa sa feudalismo na lipunan. Sa sinabi na iyon ng ating bida ay binigkas naman ng system monarch na bakit hindi mo pakawalan ang mga alipin. Wala ito sa iyong karakter. Ano ang punto ng pagpapakawala sa kanila tugon ni Tiandao? Sambit pa niya na dadalhin lamang ng mga slavers ang maraming tao, at hindi rin ito malulutas ang problema. At pagkatapos tumigil ang ating bida sabay niya itinuro sa system monarch ang isang lugar. Isang lugar kung saan, mayroong hindi bababa sa 100 na mga alipin sa tindahan na ito,
at ang mga nasabing tindahan ay nasa buong kontinente, at sabay na tanong ng ating bida sa System Monarch na ilan sa palagay mo ang kailangan kong iligtas. Sa mga pahayag na iyon ng ating bida ay nagpakatotoo na ang System Monarch gayong sinabihan niya si Tiandao na ikaw ang Heavenly Dao, hanggat nais mo ito. Ang lahat ng mga alipin sa mundo ay mapapalaya, ang lahat ng mga negosyante ng alipin sa mundo ay mamamatay, at ang lahat ng mga Chamber of Commerce sa mundo ay haantong sa pagkabankrupt. Subalit hindi pa rin panatag ang ating bida gayong sinasabi niya na pagkatapos ang isa pang Chamber of Commerce ay babangon upang punan ang kanilang komersyo na nawala ng bisa at magsimulan ng isa pang alon ng pangangaso muli ng mga alipin. At nang nasa loob na ng gusali kung saan naririto ang mga ibinebenta na mga alipin ay binigkas ng ating bida na hindi tulad ng aking hinalinhan, upang malutas ang problema, kailangan nating harapin ang sanhi ng ugat. At nang napansin naman ng ating bida ng isa sa tauhan ng tindahan ay magiliw ito na nagsalita at winelcome sa kanilang tindahan. At bigkas pa ng negosyante, aming customer, maaari ko bang tanungin kung ano ang kailangan mo? At gayong napukaw ang atensyon ng ating bida sa dalawang naka-display na alipin, kaya inihayag ng lalaki na Ginoo, ang lahat ng mga alipin na ito ay finished product na. At sinanay ng aming komersyo at ginagarantiyahan na hindi sila tatakas. At tila may warranty rin ang mga alipin dito dahil sa sinabi ng negosyante na kung ang isa raw ay makatakas babayaran daw nila ang kanilang customer ng 10 beses na halaga nito. At sa punto na ito ay natanong ni Tiandao sa negosyante na kung hayaan ko silang umalis, hindi rin ba sila makatatakas. Napatawa naman ang nagbebenta sa pahayag na iyon ng ating bida sambit pa niya na hanggat bumili ka ng mga ito, kahit na hayaan mo silang umalis, hindi ka nila iiwan. Pagkatapos humingi ng pahintulot ang ating bida sa lalaki na kung maari daw ba niya nakausapin ang alipin. Na agad naman ay tumugon ang lalaki na syempre maaari mo gawin, at kung hindi ka nasiyahan sa mga alipin na ito, maaari ka ring pumunta sa VIP room upang piliin ang iba. Nang malapitan ng ating bida ang alipin, matapos magkatinginan ang dalawa. Maya-maya pa ay tinanong niya ang alipin na nais mo ba ng kalayaan? Pero, base sa naging reaksyon ng babaeng alipin ay tila kahit nais niya ay wala rin naman siyang magagawa. At dahil naman sa wala naging tugon ng babae muli ay nagtanong ang ating bida dito sinabi niya na mayroon ka bang kasintahan. Na ikinagulat ng babaeng alipin gayong marahil ay hindi pa niya ito nararanasan sa buong buhay niya. Habang natigilan ng babae sa kakaibang tanong na iyon ng ating bida, ay lumapit pa ang ating bida sa babae sabay binigyan niya ito ng mapagpipilian. Gayong tinanong niya na ito na nais mo bang maging isang malayang tao o magpatuloy sa pagiging alipin. Sa unang pagkakataon nagsalita ang alipin inihayag niya na ako, nais ko lang na maging alipin ng master. At dahil sa umayaw ang babae na maging malaya na kaya naman sana siya ay mailigtas ng ating bida kung pumayag lamang ito kaya naman napabuntong hininga na lang ang ating bida matapos nito. At dahil rin dito ay sinabi niya sa lalaki na nagbebenta na ipakita naman na sa kanya ang nasa VIP room. Na magiliw naman na tinugunan ng lalaki ang hiling ni Tiandao. Bilang pagpapakitang galang ay binigyan ng lalaki ang ating bida ng tsaa at pinauupo muna at sinabihan rin si Tiandao na mangyaring mag-enjoy. At bago naman lumabas ang lalaki sinabihan niya ang ating bida na Sir, maghintay po muna ng sandali at aalis lang ako at sasabihan ng iba na magdala sayo ng VIP exclusive items. Kunwari naman na nakangiti ang ating bida habang binibigkas niya na okay, good luck sa iyong negosyo. At nang tuluyan na umalis ang negosyante at nang isinara ang pintuan ng silid, hindi na nag-aksaya ng oras ang ating bida gayong agad niya na pinabuksan ang system. At nang nakabukas na ang kanyang system inihayag niya na ang mga batas at protocol ay handa na ngayon. Sambit pa ng ating bida na ang pag-aalis ng pagkaalipin, ito ang aking unang gagawin bilang isang Heavenly Dao. At pagkatapos, tinatanong na ng system na mangyaring ilarawan ang panuntunan na nais mong edagdag. Kaya naman inihayag na ni Sage Tiandao na ang panuntunan ay ang mga sumusunod, para sa lahat ng pagkakaroon sa ikalimang ranggo o mas mababa ang anumang kilos na ginawa laban sa sinumang tao o humanoid na nilalang para sa layunin ng human trafficking ay mag-trigger sa panuntunan. Ang human trafficker ay makakakita ng isang madilim na figure na ang lakas ay higit na mataas kaysa sa trafficker. Gayunpaman, bago makisali sa mga human trafficker, magbibigay muna ito ng babala. Matapos na inihayag ng ating bida ang mga panuntunan,
Nagtataka ang system gayong sinasabi nito na ang system ay may mga pag-aalinlangan, kung bakit ito ay nasa ibaba lamang ng ikalimang ranggo, at dahil dito niyabangan ng ating bida ang system dahil sa binigkas niya na sa itaas ng ikalimang ranggo ay mga immortal. Inaasahan mo ba na ang mga immortal ay gumawa ng human trafficking? Huwag mong sabihin sa akin na hindi ka kahit na medyo napahiya. After nayabangan ni Tian ang kanyang system ay may idinagdag pa ito sa mga batas tungkol sa human trafficking. Naayon dito ay matapos mabaigo ang unang babala, at bago mapanghihina ang ideya ng trafficking, aatake ito hanggang sa mapaslang ang mga trafficker o hanggang sa mapigilan nila ang trafficking sa kanilang mga hangarin. Nang matapos na ang ating bida sa pagbibigay ng mga rules, iniulat na ng system na ang panuntunan ay inihanda. At dagdag pa niya na mangyaring tukuyin ang human trafficking. Kaya naman isinulat ng ating bida na sa pamamagitan ng mga banta o karahasan, ang pagpilit ng iba na maging paninda upang makakuha ng pera at pabor sa pagbabalik, at ito ay limitado sa mga humanoid life form, at hindi kasama ang mga hayop at mahiwagang nilalang. At syempre, kung ang alipin ay kusang loob, pagkatapos ay huwag na lang pansinin ito. At nang totally complete na ang mga rules na isinaad ni Sage Tiandao at nabalangkas na ay lumabas na ang button na may option ng yes or no at tanong rin ng system na kung ang mga panuntunan ba ay ipapatupad na. Hindi na nagpatumpik-tumpok pa ang ating bida gayong agad niya na pinindot ang yes na button at matapos nga sang-ayunan ni Tian ang mga rules na ginawa niya ay may naganap na malakas na alon ng mana sa paligid. Sa kabilang banda naman ng gusali kung saan ay kasalukuyan na dala ng negosyante ang mga ilang alipin na sinasabing ito raw ay mula sa VIP. Sa kanilang paglalakad ay naramdaman ng mga alipin maging ang lalaki na nagbibinta sa kanila ang enerhiya na kumalat sa lugar kung saan sanhi ito ng mga rules na nais ipatupad ng ating bida. Bukod pa dyan ay hindi lamang sa lugar na ito gayong kung titingnan mula rito sa labas matiyak na ang rules ay epektibo sa buong mundo hindi lamang sa Liberty City kundi sa lahat ng bayan o bansa. After nito ay iniulat na ng system na ang mga panuntunan na nais ipatupad ng ating bida ay operational na sa mga oras na ito. Matapos naman na maiaktibo ang mga rules ay matipid na ngumiti si Sage Tiandao. At pagkatapos, naramdaman ni Tian na may paparating na sa loob ng silid. Hindi rin nagtagal ay bumukas na ang pintuan gayong ito pala ang lalaki na nagbibinta ng mga babaeng alipin na sa ngayon ay kasama na niya ang alipin na galing sa VIP room. Na habang nasa pintuan pa lang ay ipinagbigay alam na kaagad kay Sage Tiandao na ang dala raw niya ng mga babaeng alipin ay kabilang sa top 10 products daw ng kanilang komersyo. Tila naagaw ang pansin ng ating bida base sa naging reaksyon nito, nang nakita niya ang mga alipin na ipinagbibili sa kanya. Gayunpaman ay nanatili pa din na tahimik ang ating bida matapos niya makita ang mga dalaga. At dahil naman sa ito ay nabibilang sa top 10 slave ipinagbigay alam ng lalaki na ang presyo ng mga ito ay mas mataas ng kaunti kisa sa nauna na nakita ng ating bida nang dumating siya sa Chamber of Commerce. Pero matapos na ipaliwanag ng alaskador na lalaki ang mga presyo ay makikita naman sa kanyang likod ay may dahan-dahan ng nabubuo na madilim na figure. At sa ilang sandali nga ay naramdaman na ng lalaki na may kakaiba na nagaganap kaya naman marahan niya ito tiningnan. Ngunit bago pa makatalikod ang lalaki upang tingnan ang nilalang na nasa kanyang likod ay biglaan naman napunta ang kanyang anino sa mismong harap niya na hindi na rin niya napansin. At nang tuluyan na nakita niya ang madilim na figure ay lubos ang gulat ng lalaki gayong marahil ay nakita niya ang kanyang sariling shadow. Bukod sa gulat na kanyang naramdaman ay nakadama rin ang lalaki ng matinding takot sa kanyang anino mismo maging ang mga babaeng alipin na natatakot na din sa mga oras na ito gayong bakit may ganitong nilalang ang bigla na lamang lumitaw sa lugar kung saan sila ay naruroon. At habang halos maihina ang loko ay itinuro niya sa ating bida ang anino at sabay na tanong rin niya ang ating bida na kung ang nilalang ba na nasa kanyang harapan ay kung nakikita rin daw ba nito. Sa tanong na iyon ng lalaki ay makikita na pinipigilan ng ating bida ang kanyang tawa sa mga oras na ito, at pagkatapos, inihayag na rin ni Sage Tiandao na nakikita rin niya ang nilalang na labis ay kinatatakutan niya. At sambit pa ng ating bida sa lalaki na ito ba kung paano ninyo binabati ng iyong Chamber of Commerce ang mga panauhin dito. Na mariin na itinatanggi ng hangal na lalaki na lingid sa kanya nalalaman ang promotor ng kanyang kinatatakutan ay ang tao na kanyang tinatanong. Sa nangyari na ito ay natiyak na ni Sage ang ating bida na ang kanyang mga itinalagang rules sa kanyang system ay talagang nagsimula na ngayon.
After nito ay kinuha na ng ating bida ang kanyang tsaa, sabay lumakad papalapit sa lalaki na nagpapanik at nang nakita ng loko ang ating bida na lumalapit sa kanya kung saan ay nakaharang sa daan ng anino ay laking pagtataka ng lalaki kung bakit daw nagawa pa na lapitan ng ating bida ang anino. At binalaan rin niya ang ating bida na masyado raw mapanganib ang ginagawa nito. Subalit sinabihan ng ating bida ang lalaki na kung wala ako rito, ikaw ang nasa panganib. Na ipinagtaka ng loko gayong biglaan na lamang nawala ang anino na kanyang kinatatakutan. Matapos naman na mawala ang shadow ay itinuturo ng ating bida ang pader gayong nagkakaroon ito ng crack subalit hindi naman nakatingin ang lalaki marahil sa trauma na kanyang naramdaman hanggang sa ngayon. Sa mga ilang sandali pa ay tuluyan ng nawasak ang pader bukod dito ay may lumabas rito na isang lalaki na may dalang espada, na ikinagulat ng babae na malapit kung saan ang nawasak na pader. At dahil naman sa lakas ng naganap na tunog ay nagulantang na naman ang lalaki at laking pagtataka niya na kung bakit may nagaganap na gulo sa kanilang chamber. Sa panig naman ng lalaki na lumusot sa pader ay mabuti na lamang nasalo ito ng ating bida bago ba ito tuluyan na hamampas sa pader. Nasiya naman bahagya ipinagtaka ng lalaki gayong may samalo sa kanyang pagbagsak. At sa pangyayari na ito ay muli na naman nagulat ang magugulating lalaki nang nakita niya ang lumusot sa pader nang nakilala niya ito ay si Captain Andre. Habang nakatulala pa ito, ay natanong naman ng ating bida kung sino raw ba ang nilalang na ito. Nanginginig na tumugon ang lalaki na inihayag niya na siya ay isa sa security captain ng aming Chamber of Commerce. Sambit pa niya na isa rin daw ito sa powerful second-rank warrior base sa kanyang nalalaman. At pagkatapos, nasabi naman niya sa kanyang isip na anong klaseng encounter appointment ang ginawa nila na nagdulot sa kanya ng ganitong gulo. Sa panig naman ni Captain Andre ay palihim niya na minumura ang nagpatalsik sa kanya. Bukod dito ay napansin rin ni Captain Andre na ang kanyang kinalaban ay malinaw na katulad raw niya. Ngunit, ang mas ipinagtaka ni Captain Andre ay higit ang lakas nito kaysa sa kanyang kasalukuyang lakas. Bahagya naman na masisinagan ang mga mata na kinalaban ni Captain Andre mula sa wasak na pader. Hindi rin naman nagtagal, ay humakbang na ang nilalang sa loob ng silid, at nang malinaw na ito ay kanilang nakita ito nga ay ang madilim na figure ni Captain Andre na maging ang armas niya ay na-clone rin. Natanong naman ni Captain Andre sa kasamahan niya na kung nakatagpo ka rin ba ng ganitong sitwasyon. Subalit hindi na magawang tumugon ang kanyang tinatanong gayong labis na nangangamba ito sa kanyang nasasaksihang kaguluhan sa mga oras na ito. At dahil naman sa napansin ni Captain Andre ang ating bida na nakatindig pa rin sa kabila ng nagaganap na kaguluhan, ay sinabihan na niya ang ating bida na customer, mas mabuti kung umalis ka na muna o kung hindi, hindi ko masiguro ang iyong kaligtasan. Subalit pinagmamasdan lamang ni Sage Tiandao ang loko gayong lingid sa kanilang kaalaman ang promotor ng gulo na ito ay ang tao na nais niyang iligtas. Sabay inihayag ng ating bida kay Captain Andre na huwag mag-alala, ang mga tao na maaaring pumatay sa akin sa mundong ito ay hindi pa ipinapanganak. At sa pahayag na iyon ng ating bida ay mayabang na sinabihan siya ni Captain Andre na kung gayon iiwan na kita at bahala ka na sa sarili mo. At matapos nito ay ini-enhance ni Captain Andre ang kanyang katawan para maghanda sa laban sa kanyang kawangis na nilalang. Habang ang ating bida ay nag-enjoy sa paghigop ng tsaa, nang napansin ng shadow na papasugod sa kanya si Captain Andre ay kinopya rin nito kung ano ang balak na gawin ng tunay na may-ari ng katawan, kaya naman nang mabilis na papasugod si Captain Andre ay gayon din ang ginagawa ng kanyang shadow na tulad ng nasa rules na ginawa ng ating bida kung walang plano na sumuko ang trafficker ay mas magiging agresibo ang madilim na figure. At nang magtagpo ang atake ng dalawa ay tila nakasasabay pa si Captain Andre sa anino. Gayunpaman, dahil sa batid niya na mas malakas sa kanya ang shadow ay bigay todo siya upang matapatan ang kanyang kalaban. At sa walang humpay na palitan ng kanilang atake, ay nagdulot ito ng malakas na hampas ng hangin sa loob ng gusali na halos hindi kayahin ng mga alipin maging ang ating bida ay napatigil sa pag-inom niya ng tsaa. Dahil dito, ay ibinaba ni Sage Tiandao ang baso, at pagkatapos ay palihim niya na sinabihan ng anino ni Captain Andre at itinuro niya dito kung saan ba dapat ay patamaan ng shadow. Gayong ang itinuturo ng ating bida sa anino ay ang espada ni Captain Andre na kung saan ay may maliit na crack sa espada ngunit hindi na ito napansin ng kapitan dahil sa ang buong atensyon niya ay focus lamang sa kanilang laban.
Nang napansin ng kapitan ang pagbabago ng galaw ng anino ay medyo nagtaka ito, bukod dito ay kumilos ang shadow ng mas mabilis ngayon. At, biglang nagpakawala ang shadow ng isang mabilis na pag-atake, na ang pinatamaan nito ay kung ano ang tips na ibinigay sa kanya ni Sage Tiandao Bu Hangso. At sa pagkawasak ng armas ng kapitan ay tuluyan ng tumama sa kanyang dibdib ang atake ng anino. Kaya naman muli ay tumilapon ito na mabuti na lang ay muli siyang nasalo ng ating bida. Matapos noon ay nakaramdam ng panginginig at takot si Captain Andre, gayong matalim pala na nakamasid sa kanya ang hindi niya magawang mapabagsak na kalaban. Sa ginagawa naman na paglapit ng anino sa kapitan ay halos mapaiyak na si Captain Andre na nakikiusap na huwag daw siya lapitan ng shadow, gayong batid na niya na wala talaga siyang laban dito. At, dahil sa nasa harap pa rin niya ang anino ay ipinikit na lamang niya ang kanyang mata at tanggapin kung ano ang kanyang sasapitan sa kamay ng anino. Pero, lumilipos na ang oras ay wala pa rin nangyayari sa kanya, kaya naman ay dahan-dahan na muli niyang iminumulat ang kanyang mga mata na kaya ay ipinagtaka na rin niya dahil sa nawala na ang dapat ay papaslang sa kanya. At hindi rin makapaniwala ang kapitan gayong nakita niya na lumalakad na ang anino palayo. At nang ang anino ay nasa tapat na ng mga babaeng alipin na natatakot, ay biglaan naman na tumigil ang anino ni Captain Andre na siyang ikinagimbal ng mga babae gayong nakaposter ito ng pag-atake sa kanila sa hindi malaman nilang dahilan. At walang ano-ano nga ay umatake nga ito nang may buong puwersa base sa naging reaksyon nito nang gawin niya ang paghambulos ng kanyang espada. Kaya naman napaiyak ang mga babae gayong ang buong akala nila ay dito na magwawakas ang kanilang buhay, pero taliwas ito sa kanilang iniisip. Gayong ang kadina na nakagapos sa kanila ang tanging nais na wasakin ng anino. At pagkatapos, ay sunod-sunod na nagpakawala ang shadow ng paghambalos ng kanyang armas. Dahil sa pinutol rin niya ang handcuffs ng ibang babae, at nang tumigil na ang shadow sa ginagawa nito ay napatingin naman ang mga alipin sa kanilang handcuffs gayong putol na ito ang gapos nila sa kamay at maging sa kanilang mga paa. Sa panig ni Captain Andre at ng lalaki na nagbebenta kanina sa ating bida ng mga alipin ay hindi maunawaan ng kapitan ang nangyayari gayong marahil hindi niya inaasahan na gagawin na palayain ng anino ang kanilang ibinebentang mga alipin. Habang gulong-gulo ang dalawa ay biglaan naman na pumalakpak si Sage Tiandao sabay nagpanggap gayong inihayag niya na ay kaya kung paano ito. Nauunawaan ko na, kaya naman mas naguluhan pa ang dalawa matapos nila marinig ang mga sinasabi ng ating bida. Upang maunawaan ang ibig sabihin ng ating bida ay nakangiti niya na sinabi kay Captain Andre na ang mga anino na ito ay marahil ay hindi nais na patayin ka, nais lamang nilang palayain ang mga alipin, na bahagyang naunawaan na ng kapitan base sa naging karanasan niya dahil nga sa hindi siya tinuluyan ng anino. Sa kalagitnaan naman ng kanilang pag-uusap, ay may sumigaw naman ng malakas na nagmumula sa labas na ayon sa kanila ay mabilis daw na pukawin ang halimaw. Sa narinig na iyon ni Sage Tiandao ay palihim ito nang umingiti gayong batid niya na patuloy na gumagana at lumalaganap ang kanyang isinaad na rules para sa kalayaan ng mga alipin. Habang nasa loob pa ang ating bida mula dito sa labas ng chamber, na kung saan ay mahigpit na ipinag-utos ng old man na huwag hayaang makatakas ang mga alipin na iyon. Na marahil ito ang namumuno sa pamilihan na ito. Ngunit hindi naman siya magawang sundin ng kanyang mga tao gayong ang bawat isa ay may kinakalaban na shadow na kawangis nila. Halos sumabog na ang butsi ng old man nang nakita niya na isa-isa nang tumatakas ang kanyang mga produkto. Wala naman siyang magawa gayong hindi mapababaw ang matanda dahil nga sa may nagaganap na kaguluhan sa ibaba. At habang galit niya na sinasabihan ang kanyang mga tao na magtrabaho ng ayos, ay lingid naman sa kanyang kaalaman dahil sa maitim niyang saloobin ay nakakreate na rin siya ng sarili niyang anino. Nang nakaramdam ang old man na tila may tao sa kanyang likod na hindi naman siya mali, gayong ang kanyang shadow ay nanggagalaiti na sa kanyang kasamaan, matapos niya na makita ang anino ay malakas na sinapak ng shadow ang old man na naging sanhi ng pagtilapon niya. At nang bumagsak ang bayabas na matanda malapit sa diwata, ay napatigil ang diwata sa pag-alis niya sa lugar ng pamilihan. Gayong pinagmamasdan muna niya ito na marahil ay naawa sa sinapit ng old man. Gayunpaman, dahil sa batid ng diwata na delikado kung hindi pa din siya aalis ngayong may pagkakataon pa kaya naman mabilis na rin niya nilisan ang lugar. Nang nakita naman ng bayabas na matanda ang papaalis na ferry, sa kabila ng pinsala na kanyang sinapit ay iniisip pa rin niya ang pera daw kuno na papatakas sa kanya.
Sa mga ilang sandali habang sumasabog ang laway ng old man ay may dumating malapit sa kanya. Maging ang diwata na papaalis ay naramdaman rin niya ang lumapit sa old man. At pagkatapos, ay nagkakatitigan ang diwata at si Sage Tiandao. Subalit nakangiti na inihayag ng ating bida sa diwata na sige na umalis ka na at umuwi ka na sa tahanan mo. Na halos mapaluha ang fairy sa kabutihang loob na ipinapakita sa kanya ni Tiandao. Habang pinagmamasdan ng ating bida ang umaalis na fairy, na nasambit pa ni Sage na napakabilis raw ng paglipad ng diwata ay napatingin naman ang ating bida sa kanyang likod gayong nararamdaman niya na may dumating. Na habang nakatitig, mga ilang sandali pa ay inihayag ng babae na ito na may pangalan na Ching Tian, sambit niya na aking Panginoon, sa wakas natagpuan na kita. Ang reincarnated na dalaga na ito ang makakasama ng ating bida sa kanyang gagawing adventure sa mundo na ito. Matapos ang mga kaguluhan na nangyari sa Chamber of Commerce, ang kaganapan ay mabilis na lumipas. Mula dito sa tea house ng lungsod, kung saan ipinakita na may nagtsatsaa. Gayong walang iba pala ito kung hindi ang ating bida na sa mga oras na ito ay may sinasabihan siya na hindi ba sinabi ko sa iyo na, huwag mo ako sundan. Gayong ang sumunod sa ating bida sa tea house ay ang batang babae na lumitaw sa kalagitnaan ng gulo kanina sa Chamber of Commerce. Na bagamat ipinagtatiboy na siya ni Sage Tiandao subalit hindi rin ito umalis bagkus ay inihayag niya na ang pangalan ng lingkod na ito ay Ching Tian at nanunumpa akong susunod sa master. Dagdag pa niya na pakiusap, Master, hayaang sundan ka ng lingkod na ito at maglakbay sa buong kontinente. Ngunit nanahimik lamang ang ating bida matapos ang mga pakiusap ng dalaga sa kanya. Sa mga ilang sandali pa, ay ipinagnalandakan ng ating bida sa dalaga ang salitang, I refuse, o hindi ko tinatanggap. Na siyang ikinalungkot ni Ching matapos ang pagtanggi na iyon ng ating bida. Mababakas naman sa pagmumukha ng dalaga ang labis na lungkot matapos ang hindi pinag-isipan na pagtanggi na iyon. At pagkatapos, biglang umiyak na animoy bata, ang dalaga sabay niya na hinihingian ng dahilan ng ating bida kung bakit ayaw nitong maging servant niya. Subalit matigas pa rin si Tiandao gayong ni hindi man lamang ito humarap sa nagsusumamo na dalaga. At dahil sa ayaw talaga pansinin siya ng ating bida ay dumamba na ang dalaga sa hita ni Sage Tiandao sabay niya inihayag na Master, pakiusap huwag mo naman abandon ang lingkod na ito. Na ikinagulantang ng ating bida gayong niyakap siya ng dalaga habang umiiyak ng todo. Sambit pa ni Ching Tian habang namumuo ang luha sa mata na may nagawa bang mali ang lingkod na ito. Ang lingkod na ito ay maaari naman magbago hanggang sa masiyahan ka Master. Malakas naman na sinabihan ng ating bida ang dalaga na tumindig muna. Sabay niya inihampas ang kanyang kamay sa lamesa at sabay rin niya itinanggi ang sinasabi ng dalaga na pag-abandon raw sa kanya, gayong sinasabi ni Sage Tiandao na hindi ba at ikaw naman itong nagpupumilit ng labis, at dahil sa pinutol ng ating bida ang kanyang salita ay nais malaman ng dalaga kung ano ba ang talagang dahilan kung bakit ayaw siya tanggapin ng ating bida bilang isang tagapaglingkod. Bago naman ipahayag ni Sage Tiandao ang kanyang hinuha ay itinuro ng ating bida ang kanyang daliri kay Ching Tian na bahagyang ipinagtaka ng dalaga. After noon, ay binigkas ng ating bida sa dalaga na ikaw ay may masamang personalidad, at ang iyong control ay average, kung sakali na may mang-ini sa'yo, iniisip ko na sisirain mo ang isang bansa at dahil doon ay makakakuha lamang ako ng isang problema. Sa mga inihayag na iyon ng ating bida ay tila nahihirapan na ang dalaga na gumawa ng palusot gayong hindi nga naman iyon mali. Gayunpaman, pa-cute na binigkas ng dalaga na gusto ko lang manatili sa tabi mo Master kahit na. Pero, panunuya na sinabihan ng ating bida ang dalaga gayong binigkas niya na masyado lang akong nahihiya na makasama ka, nais mo pa rin ba ako makasama kahit ganun? Gayunpaman, bagamat sinasabihan na ni Sage Tiandao ang dalaga ng masasamang salita, ngunit binaliwala lamang iyon ni Ching Tian bagkus ay ipinagdikdikan pa niya ang kanyang katawan sa ating bida gayong niyakap niya ito ng mahigpit. Na siyang ikinagulantang ni Sage Tiandao sa naging aksyon ng dalaga. Habang itinutulak ng ating bida ang dalaga sabay niya inihayag na kung hahayaan kitang manatili sa aking tabi, sooner or later, malamang sasalakayin mo ako sa aking silid sa kalagitnaan ng gabi. Matapos naman na masabi iyon ni Sage Tiandao ay sumabat na ang monarch sa kanilang usapan at pinabulaanan niya ang mga iniisip ng ating bida sa dalaga. Sambit pa ng monarch na si Ching Tian ay hindi maglakas loob na gawin ito,
gayong nais lamang niya ay ang mapaglingkuran ka. Kaya naman nabawasan ng pangamba ang ating bida nang malaman niya na kilala ang dalaga ng kanyang gabay. At dahil doon ay inihayag ni Sage Tiandao sa dalaga na maaari mong sundan ako kung gusto mo, at mahigpit rin na ipinagbabawal ng ating bida kay Ching Tian na huwag gagawin ang pagluhod, gayong ito raw ay nakakakuha ng masyadong maraming pansin. Sa pagkarami-raming mga rules na kailangan gawin ng dalaga ay hindi na nagreklamo ito bagkus ay taos puso niya ito tinanggap. Sabay niya na naisip na talagang ayaw ni Master ang pagluhod, si Master ay may mabuting puso. Habang ang ating bida naman ay hindi na may pinta ang pagmumukha sa mga oras na ito. At dahil dito ay medyo nahihiya ang ating bida sa kanyang sarili dahil sa sinasabi nito sa kanyang system na ninais kong wakasan ang pagkaalipin, pero ngayon may alipin naman sa harap ko. Ayon naman sa Monarch sambit niya na sa kanyang kaso, ang pagtawag sa kanya ng isang simp ay mas magiging angkop. Pumasok naman sa isip ng ating bida na mayroong 5 heavenly reincarnation mula sa dating heavenly Dao. Sabay niya na natanong na kung ang iba pang mga heavenly Dao ba ay na-reincarnate rin tulad niya. Ayon naman sa gabay ng ating bida inihayag niya na huwag ka mag-alala, hindi lahat ng mga nagkakatawang tao sa langit ay babae. Sa 5 heavenly na nagkakatawang tao, si Ching Tian, Yu Ming Tian, at Kang Tian ay mga babae, habang sina Handong Tian at Huang Tian ay mga lalaki naman. Dagdag pa ng gabay na lahat sila ay ganap na tapat sa iyo. Tugon naman ni Sage Tiandao habang gulong-gulo na ang utak at halos maiyak na rin, inihayag niya na tapos magdudulot lamang sila ng gulo. Matapos naman noon ay tila may naisip ang ating bida gayong tinawag niya ang dalaga. Ang dalaga na nabitawan na ang hawak nitong baso ng tsaa sa biglaan na pagtawag sa kanya ng bago niyang master. Ayon kay Tiandao tinatanong niya si Ching Tian na ano ang palagay mo sa mga lumalaban sa langit. Maingat naman na tumugon ang dalaga sa ating bida na ayon sa kanya ay ang mga taong sumasalungat sa langit ay walang kabuluhan at sakam na tao. Sa panahon ng una at pangalawang Great Circle, sila ay sobrang sakam hanggang sa humantong sa pagpatay sa bawat isa. Nakangiti naman na nagsalita ang ating bida na ayon sa kanya ay totoo, sa simula ng pangalawang Great Circle, ang powerhouse na nauna, ay hindi napaslang, nakakagulat, bago sila muling ma-reincarnate. At dagdag pa niya na ninakaw ang espiritual na ugat ng kanilang sariling mundo. Ang pagkilos na ito ay hindi naiiba sa pagpatay sa manok at pagkuha ng mga itlog nito. Sumasang-ayon naman ang dalaga sa mga pahayag ng ating bida sambit pa niya na iyon ang dahilan kung bakit sinira sila ni Master. At inihayag rin ni Ching Tian na noong namatay ang mga Diyos, at namatay ang mga demonyo. Ang lahat ng edad ay minadali. Sa pamamagitan ng kawalang hanggan, ang langit lamang ang tanging walang hanggan. Matapos noon ay nagbigay galang ang dalaga sa ating bida sabay niya binigkas na ikaw, ang aking Panginoon, ay ang walang hanggang pinuno ng 3 mundo. Ngunit itinatanggi ito ng ating bida gayong sinasabi niya na iyon ay hindi kinakailangan totoo. Bagaman sa unang labanan, ang makalangit na daw ay walang talo, kung ito ay isang labanan sa pangkat, wala siyang paraan upang makaya ito. Matapos naman niya bigkasan iyon ay tumayo na ang ating bida sa pagkakaupo at sinabi niya na ang oras ay tumatakbo ng maikli, sambit pa niya na mayroon pa tayong trabaho na dapat gawin. Na mabilis tumindig ang dalaga sa pagkakaupo at sabay binigkas ang salitang oo. Mula sa labas ng tea house ng lungsod, habang naglalakad ang ating bida ay ibinukas muli niya ang kanyang system at bumuo ng monitor. At nang nakita niya ang mga kasalukuyang nagaganap sa mga tao na ginagawang hanap buhay ay ang pagbebenta ng alipin, ngunit ngayon ay kinakalaban sila ng sarili nilang anino, kaya naman napagtanto ng ating bida na ang kanyang ginawang mga patakaran ay napaka-epektibo, at ang kanyang mga plano ay medyo matagumpay. At habang pinapanood ng ating bida ang mga kaganapan mula sa screen ay nagsalita naman ang dalaga na mayroon daw siyang isang katanungan. At gayong binigyan ang dalaga ng pahintulot ng ating bida para magsalita kaya sinabi niya na maaring malinaw na magbigay ka ng walang limitasyong kayamanan sa lahat at maalis ang lahat ng pang-aapi at balakid sa lipunan. Sambit pa ni Ching Tian na kaya bakit ka nag-aabala pa na gamitin ang itim na anino upang alisin ang pagkaalipin. Matapos naman niya sabihin iyon ay nakatikim ang dalaga ng batok sa ating bida na bahagyang nasaktan ang dalaga sa kalokohan rin naman niya. At habang hawak ni Ching ang kanyang ulo na binitukan ni Sage Tiandao,
ay pinaliwanag ng ating bida dito na hindi ba ito magiging sanhi ng pagiging tamad ng lahat ng sangkatauhan at bumalik sa pagiging mga unggoy. At ipinaliwanag rin ng ating bida na ang dahilan ng pagkakaroon ng Heavenly Dao ay upang mapanatili ang kaayusan, at ang ginagawa ko ngayon ay upang iwasto lamang ang nasira at magulong estado ng mga gawain, at hindi upang guluhin ang daloy ng buong lipunan. Ang tungkulin ng tinaguriang makalangit na Dao ay dapat na magbukas ng isang landas para sa mga tao, upang maging tagapamahala sa lahat at upang gabayan ang lahat. Kung ano ang magagawa ng mga tao, gagawin ko ito. At kung ano ang hindi maaaring gawin ng mga tao, gagawin ko rin ito. Ito ang makalangit na Dao. Dahil sa isang mundo kung saan hindi umiiral ang liwanag, ang kadiliman ay ang susundin, na kung saan ay lubos na hindi kanais-nais. Sabay tanong ng ating bida kay Ching Tian na kung nauunawaan daw ba nito ang kanyang mga sinabi. Sa tanong na iyon ng ating bida ay nakasaludo pa na tumugon ang dalaga na ang mga binanggit raw ng kanyang master ay lahat naunawaan niya. Ngunit lingid sa kaalaman ng dalaga ay may pagmumukhang hindi mabasa ang ating bida sa mga oras na ito, na marahil ay hindi lubos na naniniwala sa bago niyang servant. Sa mga ilang sandali naman ay napukaw ang atensyon ng ating bida, dahil sa pinagmamasdan niya ang isang homeless na tao, na kasalukuyan ay binibigyan ng barya ng isang babae, sa likod naman ng babae ay may isang lalaki na nakamasid sa kanila. Sa pangyayari na ito ay tila alam ni Tian Dao ang modus ng mga ito gayong nais ng ating bida na tingnan ng dalaga ang kanyang pinagmamasdan, sambit pa niya na narito ang isang halimbawa. Na mabilis rin naman ay pinagmasdan ni Ching Tian dahil sa kahilingan nito ng kanyang master. Pero, nagulantang si Ching Tian gayong ginawa siyang invisible ng kanyang master. Gayunpaman, nagbigay naman ng paliwanag ang ating bida sa kanya na ayon dito ay upang makaiwas ka mula sa gulo, mas mahusay kung itago mo ang iyong sarili. Ngunit hindi naman maunawaan ni Ching Tian kung bakit daw siya ay naging transparent. Sambit pa niya na kung paano daw nangyari. Sa panig naman ng babae na nagbigay ng barya sa homeless gaya ng hinuha ni Sage Tian Dao ay mapapansin na nagkukunwari lamang ang matanda na umiiyak habang hawak ang braso ng dalaga, upang matuon ang atensyon nito sa kanya para magawang nakawin ng lalaki na nasa likod ang pouch na nasa baywang ng babaeng nagbigay sa kanya ng pera. At nang tuluyan na nga naaabala ang babae sa pang-aalaska ng matanda sa kanya ay walang hirap na nadukot ng kawatan ang pouch ng babae nang walang kaabog-abog. Bigla naman nakarinig ang babae na nagsasalita ng young lady, hinihiling ko sa iyo na tingnan mo ang iyong sariling wallet kapag nagbibigay ka sa iba. At dahil sa babala na iyon ng ating bida ay matalas na tiningnan niya ang magnanakaw na nasa kanyang likod na siyang ipinangamba ng mandurugas. At pagkatapos, ay mabilis na iniangat ng babae ang kanyang paa, upang i-kickback ang mandurugas ng kanyang wallet. Na base sa naging reaksyon ng mandurugas ay talagang hindi nagpigil ang dalaga sa pagsipa sa kanya. Sa nangyari na ito ay napak-comment ang ating bida na tila ang binibini ay may magandang binti. Gayong lumipad sa kalangitan ng mandurugas na sinipa nito. At nang nawala na ang kawatan ay lumingon ang babae sa ating bida. At pagkatapos, ay magalang itong nagpasalamat sa pagbibigay sa kanya ng babala. Ang babae pala na ito ay may pangalang Ai, na may lakas ng late-stage first-rank martial artist at isa rin itong adventurer. Sa panig naman ng alaskador na matanda ay nagimbal ito gayong hindi niya inaasahan na mangyayari na mapornada ang kanilang pandurugas sa kay Ai. Matapos makapagpasalamat ay lumapit rin ito kay Tian Dao, sabay nagpakilala sa ating bida na ang pangalan niya ay Ai. Sambit pa ng babae na kung paano raw niya mababayaran ang kabutihang ginawa ng ating bida sa kanya. Subalit wala naman ibang sinabi ang ating bida bukod sa pagpapakilala niya na maaring tawagin siya sa pangalang Tian Dao. At nang malaman ng babae ang pangalan ng ating bida ay binigkas niya na maraming salamat, Tian Dao, kung hindi dahil sa iyo ay marahil mahihirapan ako. Ayon naman sa ating bida inihayag niya na walang anuman, pero dapat mong bigyang pansin ang iyong mga pag-aari sa susunod na lumabas ka. Matapos naman magsalita ang ating bida ay agad na umalis si Ai, gayunpaman ay pahabol niya na binigkas na salamat sa ngayon, Young Master Tian Dao, mayroon pa akong mga dapat gawin at dapat alagaan, kaya humihingi ako ng paumanhin. Subalit bago pa tuluyan na makaalis si Ai ay sinabihan siya ng ating bida na maghintay. At binigkas ni Sage Tian Dao na Ai kung ikaw ay isa sa mga adventurer, maaari mo bang gawin ang isang gawain para sa akin ngayon?
Gayong kaya pala tinawag ni Tiandao si Ai ay para alamin pa ang ilang mga bagay sa mundong ito. Naisip rin niya na mas mahusay ang masasagap niyang balita kung mula ito sa mga taga-adventurer. At palihim rin niya na sinabi na bagamat ang tuta na ito ay matapat at mabuti, ngunit kahit ano naman ang aking sabihin ay sumasang-ayon ito. Kaya naman wala rin daw silbi kung dito siya magtatanong. Bilang kabayaran sa pagtatrabaho sa kanya ay binigyan ng ating bida si Ai ng isang bungkus na salapi, na medyo ay ipinagtaka ng babae dahil sa higit pa ito sa sapat ang ibinigay sa kanya ni Tiandao. At habang nagigimbal pa ang babae sa laki ng pera na kanyang nakuhang kabayaran, ay inilahad ng ating bida na nais kong pumunta sa Western Continent, at medyo boring kaya ang gusto ko ay maghanap ka pa ng ilang mga tao na pwedeng makausap ko. At dahil sa laki ng pera na natanggap ni Ai ay nagniningning ang mga mata nito, sabay ginarantiyahan niya kung ano man ang nais ng ating bida. Gayong masaya si Ai ay maligaya rin ang ating bida na sinabihan ng babae na umalis na raw sila. Habang itong invisible na si Ching Tian ay pabulong niya na sinabi sa kanyang master na kung maaari daw ba siyang makipag-usap sa ating bida. Subalit sinabihan siya ni Tiandao na maging mabuting babae at magtago lamang, gayunpaman, ipinangako naman ng ating bida sa dalaga na makakalaya rin naman ito. Subalit kung magpupumilit raw ang dalaga ay hindi na niya ito isasama sa kanyang paglalakbay. Makalipas ang ilang minuto, mula rito sa Liberty City Relay Station, kung saan ay kinakawayan na ni Ai si Tiandao gayong ang karwahe daw ay handa na ngayon. At ayon sa kahilingan ng ating bida na magsama ng ibang tao kaya makikita na may dalawa ito na isinama sa gagawin nilang paglalakbay papunta sa Western Continent. At nang nasa harap na ni Ai si Tiandao ay agad ito humingi ng paumanhin dahil sa tagal ng kanyang ginawang paghahanda para dito. At pagkatapos, ay ibinulong ni Ai sa ating bida na just in case daw, upang hindi raw maging masyadong kapansin-pansin, kaya kailangan nilang maglakbay gamit ang maliit na karwahe na kanyang na-provide. Gayunpaman, sa katunayan ay hindi ito mahalaga gayong ang nais naman talaga ni Sage Tiandao ay masasakyan at ang mas mahalaga ay ang makakausap nito. Dahil sa walang kaso ang maliit na karwahe sa ating bida ay binigkas ni Ai na kung gayon, ay ipakikilala ko ang young master sa aking mga kaibigan na makakasama sa paglalakbay natin sa oras na ito. Sa panig naman ng mga makakasama nila, nagbigay pagbati ang lalaki at inihayag rin niya ang kanyang pagkakakilanlan na siya raw ay isa sa kaibigan ni Ai at ang kanyang pangalan ay Ahai. Si Ahai ay may lakas ng mid-stage first rank at isa itong the Wist or sa mas kilala natin na mage. Ang babae naman ay si Mary, na may cultivation na early stage first rank, at isa itong light priest healer. Nakangiti naman na tinugunan ng ating bida ang dalawa, pero naiisip niya na ang priest, warrior, at mage ang kombinasyon ng kanilang lakas ay mainam. Sa biglaan naman na pagtaas ng braso ni Ai habang isinisigaw ang salitang let's go, na tinugunan ni Ahai at Mary ay maging si Tiandao ay napagaya sa kanilang ginagawa. Matapos ang mga kaworduhan nila na iyon, ang kaganapan ay napunta mula rito sa labas ng lungsod dahil sa hindi na nagsayang pa ng oras ang kupunan nila, gayong makikita na nakalabas na sila ng lungsod ng Liberty. Na habang minamaniho ni Ahai ang karwahe, ay walang humpay naman sa pagkwekwento itong si Ai, na sa kabilang bahagi naman ng karwahe makikita ang invisible na si Ching Tian na lingid sa kaalaman ng mga adventurer ay may kasama pa silang isang tao. Sa mga ilang sandali, natanong ni Tiandao si Miss Mary na kung ito ba ay isang madre ng Church of Light. Sambit naman ni Mary na way pagpalain ka ng Diyos ng liwanag, Ginoo. Habang ipinapakita nito ang dala niyang cross, sa mga sumunod ay hindi na nawala ang tingin ng ating bida sa madre at sa ginagawa niya na pagtingin kay Mary. Ay pumasok sa isip ni Tiandao na ang pangalawang mahusay na siklo ng Diyos ng liwanag ay nasa rurok lamang ng heavenly rank, at hindi rin nagkaroon ng pagkakataon na labanan ang dating heavenly Dao. At dahil naman sa labis na focus ng ating bida sa madre ay tila inakala ni Mary na si Sage Tiandao ay isang pervert gayong mabilis niya na tinakpan ang kanyang pakwan habang namumula ang mukha. Sa naging reaksyon na ito ng madre ay maging si Ching Tian ay napatingin sa kanyang master, habang ang kanyang master naman ay nakaramdam ng hiya gayong napag-isipan siya ng hindi maganda ng madre sa tagal ng pagtingin nito sa kanya. Gayunpaman, inihayag pa rin naman ni Mary na ayos lang naman gayong misunderstanding lamang naman pala iyon. At nang napatingin naman ang ating bida sa bago niyang alagad na naasar na gayong kahit magsalita ay bawal,
nabigkas ng ating bida sa kanyang isip na ang God of Light ng unang Great Circle ay tila pinatay ni Qing Tian. Sa punto na ito ay muli nagpakita ang monarch at inihayag niya na marahil ay sasabihin ni Qing Tian na nakalimutan na niya, gayunpaman, ang First Great Circle ng Heavenly Rank na namatay sa kanyang kamay ay marahil sabihin niya 80 lamang, kahit sa katunayan ay 100. Kasunod naman na nagbigay ng saloobin ay si Ahay. Sambit niya na sa ngayon, walang maraming tao nagagastos ng pera para lamang makipag-usap, kaya naman natanong niya si Tian daw na kung wala bang escort ang young master. Sa tanong na iyon ni Ahay ay mayabang na tinugunan ito ng ating bida dahil sa sinasabi niya na ang mga escort ay walang makapapantay sa lakas niya kahit na. Sabay sinang-ayunan rin ito ni Ai gayong inihayag niya kay Ahay na ang batang master na si Tian daw ay talagang malakas, hindi nangangailangan ng mga escort na umalis sa lungsod ng Liberty. Dahil sa mga pahayag na iyon ng dalawa ay malinaw na kay Ahay ang lahat. Sambit pa niya na ang aura ng young master ay tiyak na itinatago na halos ganap na wala dahil sa wala akong maramdaman ng anumang pagkakaroon. Oh, ganoon ba? Matipid na tugon ni Sage Tian daw subalit makikita nga ang katawan niya na nag-uumapos sa malakas na aura base sa kulay nito. Sa mga ilang sandali pa ay makikita naman na dahan-dahan lumalabas ang aura ng ating bida mula sa kanyang katawan. Na habang patuloy sila sa kanilang paglalakbay ay patuloy rin ang aura ng ating bida na lumalabas. Hanggang sa kinalaunan, ay naabot na nito ang lugar ng mula rito sa Underworld. At mula rin dito sa Underworld ay may isang nilalang na talagang sinadyang puntahan ng aura ni Tian daw na ito ay isang babae. Ang babae na kung saan ay nagising matapos niya maramdaman ang presensya ng aura na ayon pa sa nakapiit na babae ay ito ay nagmula sa aura ng master. Sa susunod nating video, ay madaratnan ng kupunan ni Sage Tian daw ang mga alipin na nakalaya na sa tulong ng mga anino. Na magagawa pa nga na ipagdasal ni Mary ang alipin para sa kaligtasan nila sa pagkalaya ng mga ito. Subalit sa kanyang panalangin ay sasabihan naman siya ng ating bida na hindi raw magagawa ng God of Light na mailigtas ang mga tao. Na siyang ikagagalit ni Mary sa ating bida kaya naman mabilis na aawat sa kanila si Ai. At sa gagawing pagtatanggol ni Qing Tian sa kanya dahil sa pinagtatawanan nila ang kanyang master ay labis ang ipinakita nitong galit. Kaya naman, tila nakaramdam ng takot ang ating bida sa kanyang buhay gayong nagtakda siya ng memo sa system tungkol sa night attack. Ang magaganap na pananakot ng ating bida sa mga necromancer na kinatatakutan ng mga adventurer na kasama niya. At kung paano mapabilib ng ating bida ang madre matapos niya masaksihan ang walang kapantay na lakas ni Tian daw. At ang mga magaganap sa Underworld dahil sa papasukin ito ng ating bida kasama si Qing Tian.